po ng iyong mga anak na nakikinig ngayon. We are so excited to hear your word, O God. Kanina, Panginoon, kami ang nag-alay. Ngayon po, kayo ang magbubuhos ng iyong salita. Patuloy kang magpalakas, O God. Lord, itago mo ako sa iyong likuran. Sustain me, O God. Sustain my health, O God. Thank you, Jesus. We love you, O God. At sama-sama po namin, O God. Sama-sama po namin nanamnamin ang tamis ng salita ninyo ngayong umagang ito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabihin ko sa katabi mo, nagagalang ako. Nandito ka ngayon. Amen. Tayo mo po lahat ay makakaupo na. Amen. Pamagatan po natin ang ating topic, no? Because Jesus said so. Amen. Amen. Bago po tayo mag-start, ako po'y nagpapasalamat, of course, sa isang napakalaking pribilehiyo na patuloy po magamit ng Diyos na mangaral ng kanyang salita. Maraming salamat po sa ating daddy at mommy. Ayan, sa laging paglalagay po sa atin, sa ating panawagan. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng ating mommy at daddy. Amen. Mga ng pabata. Kinakabahan po ako kasi nandiyan po sila. Pero ako po yung inatasang magturo. Maraming salamat po, mami at daddy, and syempre sa aking asawa na napaka-supportive. Amen. Basahin po natin muli ano po ang ating topic. Because Jesus said so. Amen. Dahil sinabi ng Diyos. Amen. Alam niyo po, maraming mga bagay, ilan po sa atin ang naniniwala na kapag tayo ay Kristiyano, nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, minsan may mga bagay na ipapagawa ang Diyos sa atin na kung iisipin natin kabaliwan. Sino na po dito? Yung inutusan ng Diyos na tingin natin parang kabaliwan. Amen? Sino na po? Amen? Mga manggagawa, marami na pong kabaliwan, no? Para kung iisipin po natin talaga, Lord, papagawa mo to sa akin, masigit po sa mga lingkod ng Diyos, sa ating daddy at mommy, maraming pinapagawa ang Diyos na parang napaka-imposible, pero dahil sinabi ng Diyos, hinahakbangan natin. Amen po ba? Amen. When we go to church, nai-inlove po tayo sa Lord. Kapag nag-worship po tayo, nagre-raise po tayo ng ating mga kamay. Tama po ba? Sumasigaw tayo, sumisigaw tayo. No, minsan po sumisigaw po tayo, tapos maya-maya, umiiyak na po tayo, no? And they're asking, bakit natin ginagawa yun? Ano po yung sinasagot natin? Dahil sinabi ng Diyos. Amen! And we answer, we're doing that because Jesus said so. Amen! Kaya the next time may mga bagay na itatanong po sa atin, tama po ba? Kapag may papagawa po ang Diyos sa atin, isa lang po yung sasabihin natin, bakit ko to gagawin? Dahil sinabi ng Diyos. Amen! Dahil sinabi ng Diyos. Amen! Yung mga kabataan dyan, madami po akong kabataan na nakikita. Amen? You're like having a relationship, pero napakahiwalay ka sa Diyos. Tapos hihiwalayan mo siya. Diba? Pinayo ng lingkod ng Diyos, no? Narinig mo sa salita ng Diyos. Kung nagpapalayo siya sa iyo sa Diyos, hiwalayan mo. Pero mahal mo, pero bakit gagawin mong hihiwalayan mo siya? Dahil sinabi ng Diyos. Amen. Ibabasket mo siya kasi hindi siya mananampalataya. Ayaw niya sa Lord. Bakit? Dahil sinabi ng Diyos. Amen. Amen. Ginagawa mo yun dahil sinabi ng Diyos. Sa mga piniling mapalayo, sa mga mahal sa buhay, para lang makapaglingkod sa Diyos. Amen. Maraming patotoo po tayo narinig dito, professional. And yet they decided to follow Jesus. Tinalikuran yung career. Bakit po nila ginawa yun? Dahil sinabi ng Diyos. Amen. Magtataka nga why they're choosing to quit everything. Bakit pinipili po nila yun? Because Jesus said so. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Amen. Ito po ay isang tiyak. Amen. Nasagot sa maraming mga katanungan kung saan kapag dumating ang sandaling binomba po tayo. Binomba po tayo ng mga tanong ng mga tao sa atin kung bakit
Diyos? Ito po yung sasagot natin. It is a very simple yet powerful answer. Amen? That is actually explained to people why we do such things. Because Jesus said so. Bakit tayo nagta-tithes? Bakit tayo nag-o-offering? Bakit tayo nagbigay ng ating first fruit? Hindi po dahil sa kung anumang bagay. Kasi sabi nga po ng mga lingkod ng Diyos, hindi tayo gagawa dito nang wala sa sinasabi ng Diyos. Kundi we're doing everything dahil sinabi ng Diyos. Amen? The reason why we are not quitting. Bakit ikaw at ako nandiyan pa? Amen? Tingnan mo yung upuan mo. Ang daming wala po, no? Madaming wala, madaming bakante. Pero bakit ikaw at ako nandito? Bakit hindi ka nagkukwit mag-church? Bakit nandito ka sa CGCF JTG Central? It is because Jesus said so. Dahil sinabi ng Diyos sa'yo. Amen? Walang pumipilit sa'yo. But because this is your calling. Amen? Kahit mahirap, kahit napapagod, kahit nakakaramdam ng paghihina, nagpapatuloy tayo dahil sinabi ng Diyos. Amen? The reason why we kept on winning soul, alam mo yung inuutusan ka ng Diyos mag-share ng gospel kahit nahihiya ka, kahit nare-reject ka, tinatanggihan ka, pinagsasarahan ka ng pinto, amen? Nahuhusgahan ka, nagpapatuloy ka dahil sinabi ng Diyos. Amen po. Tumatak po siguro yun, no? Anong topic kanina? Dahil sinabi ng Diyos. Amen? Because Jesus said so. Kahit sila yung pinakaunang tumutulig sa'yo, why are you sharing the word of God to your family? Dahil sinabi ng Diyos. Kahit sila yung unang tumutulig sa'yo, kahit sila yung unang pumipigil sa'yo, kahit sila yung unang umaayaw sa church. Amen? Bakit tayo magpapatuloy na mag-share ng word of God? Dahil sinabi ng Diyos. Amen po? Salamat po natin ang Diyos. Alam niyo po kung bakit po ako nagtuturo ngayon dahil sinabi ng Diyos. Amen? Kahapon po, ang sabi po ng ating mami, anak, ikaw ang magturo. Sabi ko, for this, for this year po, ako, hindi po, maselan po ang aking pagbubuntis. Amen? Kanina po, nag-worship. Hindi po ako makatayo, pero ngayon, nakakatayo po ako dahil sinabi ng Diyos. Amen? Hindi ko nga ako makakapagturo pa po ang kamaya sa Diyos. Amen? Bakit po? Dahil sinabi ng Diyos. Bakit hindi na naman po sasabihin sa mga lingkod ng Diyos kung hindi pinapagawa ng Diyos? Kaya mga kapatid, sa mga panahon na may sinasabi sa atin ang mga lingkod ng Diyos, may sinasabi sa atin ng Diyos, don't hold back. Don't stop yourself. Why? Sabi nga po sa ating verse, no? Si Peter, mamaya po, babalikan po natin sa ating 3 points. Alam niyo, wala silang nahuhuling isda. Amen? Pero nung sinabi ng Diyos, diba, magdamag na silang walang nahuhuling isda. Pero nung sinabi ng Diyos, sabi, Lord, magdamag na kami nahuhuli ng isda eh. Pero, dahil sinabi mo, ibababa namin ang lambat. Amen? And what happens next? Hindi lang po sila naka-experience ng huli. Simple huli, no. They experience tremendous. Amen? Tremendous! Grabe! Yung to the point na hindi na nila kayang hilain. Kaya tumawag pa sila ng tulong. Di ba? And to the point na the boat is sinking already. Why? Dahil yung pagpapala, hindi mo matutumbasan. Yung pagpapala ng Diyos, hindi natin matutumbasan sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Amen? For those who are asking yourself right now, why did you choose to become a Christian? Why did you choose to be a follower of God every day? Kahit mahirap. Mahirap maging Kristiyano po. Mahirap maging Kristiyano. Sabi mo, pag Kristiyano ka, maraming bawal. Tama po, marami po bang bawal? Amen. Mahirap maging Kristiyano. But bakit po tayo
is actually a fisherman by profession. Si Peter po, fisherman by profession siya. And Jesus, He is a carpenter by profession. Alam po natin no, na carpenter si Lord. Tama po ba? Si Jesus? Tama po ba? Alam po ba natin yun? Amen. The fisherman wants to catch a fish. Expert po siya. Kasi fisherman siya. And here comes a carpenter. And the carpenter tells him what to do. Sabi po niya, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. And the fisherman, they've been doing this for the whole time. Buong magdamag for the whole night. And hindi po sila nakakatch ng isda. Sabi po sa kwento, no? Balikan lang po natin. Tapos sabi po ni Jesus, no? Sige, pumalaot kayo at mahuli ng isda. If you look at the conversation, yung pinaka-logical po na dapat nilang gawin, according sa science, sila po yung maalam kasi fisherman po sila. But alam niyo po si Peter, alam niya that he was not just talking to a carpenter. He was talking to Jesus, who knows everything. That's why he still chose to obey. Sabi po ni Simon, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagtagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. And because he obeyed, dahil sumunod po siya, he experienced a tremendous amount of catch of fish. He experienced blessing. Sino po gusto ng magpapala? Yes. Gusto po natin lahat, but first we have to obey. Amen? Amen? We have to obey. Sino po gusto ng harvest? Amen? Sino po gusto ng they experience miracle? Miracle po ba yun? Miracle po yun. Magdamag, wala silang nahuhuli, tapos bigla meron na. Amen. Wala, tapos bigla meron. Amen? Alam mo yan, yung nagbigay ka ng first fruit mo, binigay mo yung pinakamainam mo, binigay mo yung excellent sacrifice mo, diba? Tapos iisipin mo saan nakukuha ng mga pambabayad. Amen? Tapos bigla meron na. Why? Dahil sinunod natin ang Diyos. Amen. And alam niyo po, sa pagsunod sa Diyos, there is always a miracle. Amen? There is always a blessing. Amen. 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 How many of us believe that whenever we obey God, there is a miracle attached on it? Amen. Amen. Ang sarap sumunod sa Diyos, no? Ang sarap sumunod sa Diyos. Amen. Amen. How about we apply this on our life and continue to dwell the Word of God? The instruction of God. Because the truth of the matter is ang katotohanan sa mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin is, next slide po. God will not ask you to do something that is not for your own good. Amen. Remember this. Hindi magpapagawa ang Diyos ng mga bagay na hindi para sa ating ikabubuti. Amen? Sino po naniniwala? Amen. Amen? Next po, God will not ask you to give up something for nothing. Kapag may pinapag-give up si Lord sa atin, it is not something for nothing. Amen. Bakit? Si Lord hindi po yung ano eh. Hindi po fake. Tama? Hindi po joke. But it is for our own good. Amen. When God tell us to step out of our faith and start serving God, we do it because it is actually for our own good. There is a miracle, there is a blessings that is attached to obedience. At Amen. dito na po tayo mabilis na magtatapos. 3 points po na gusto ko pong i-share po sa bawat isa. When God asks us to do something for our own good, let's always dwell on the word and promises of God. Yes. 3 is what we should learn about Peter. Sa mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. 3 bagay. Number 1, we have to decide. Yes. Amen. May pinapagawa ang Diyos, magdesisyon tayo. Amen. Amen. A lot of
don't experience breakthrough. As far as the Word of God is concerned, it is because hindi po tayo nagdidesisyon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magdesisyon ka na. Amen? Alam niyo po, marami po sa atin pala desisyon. Tama? Pala desisyon. Sino yung pala desisyon dyan? No? Ang dami nating dinidesisyonan. Pero pagdating sa pag-obey sa Lord, hirap na hirap tayong magdesisyon. Hello? Hindi tayo nagdidesisyon. Paiba-iba ng desisyon. Amen? Every time na nag-altar call yung mami at daddy natin, if you decided to follow Jesus, di ba? Pumunta ka sa harapan, then isuko mo ang buhay mo, sumunod ka sa Diyos. Pero kapag may pinapagawa na ang Diyos sa atin, ayaw na natin. Hello? Come on. Hello? Kaya ang sabi na sa atin ng Diyos, decide. Yes. We do not decide to believe that the Word of God comes from God. Amen. Hello? Lord, sa'yo ba talaga galing to? Diba? Anak, bitawan mo na yan. Anak, magbagong buhay ka na. Anak, huwag na sa bisyo na yan. Anak, isuko mo na yan. Lord, sa'yo ba talaga galing yan? Diba? Pagpapala to eh. Bakit ko to bibitawan? Lord, sa'yo ba talaga galing yan? We do not decide to act the Word of God. We do not decide to actually embrace the Word of God. Amen. Hindi natin iyayakap ang salita ng Diyos. That's the reason why many are lost in their lives. Na kahit, alam niyo po yun, matagal na tayong Kristiyano, nawawala pa rin po tayo. Para pa rin po tayong basang sisiw. Amen? Para pa rin po tayong nakalutang. Kaya pagka may sinasabi po yung mga lingkod ng Diyos, lutang po tayo. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, lutang yan. Ha? Alam mo yung nakatingin ka sa akin, pero alam mo yung walang pumapasok sa isip mo. Lutang, no? Nakikita mo nga po, lutang ka ba? Antok ka? Diba? Amen? Nawawala tayo sa buhay, nawawala tayo sa linya, nawawala tayo sa kalooban ng Diyos. That's the reason, mga kapatid, why many are in trouble. Hindi mapayapa, napakagulo ang buhay kasi walang pagdidesisyon. Correct. Pag nagdesisyon na po tayo, wag nang balikan. Wala nang balikan, ayawan na yan. Bakit? Ba't mo aayawan? Dahil sinabi ng Diyos. Amen. At sa pagsunod sa Diyos, iyan, mga kapatid, may pagpapala. Amen. May malakit na miracle. Malaki yung binitawan mo, mas malaki ang bibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Masakit yung binitawan mo, kapayapaan ang ipapalit sa iyo ng Diyos. Yes. Amen po ba? Amen. 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 Gusto po natin ng payapang buhay na kahit may problema at wala kang pera, sabi nga ng daddy, di ba't laging masaya? Di ba? Ganyan ang buhay daw kapag na kay Kristo. Amen? Marami po hindi nagdidesisyon, kaya ang daming pag-aalala. Amen? Ang daming pag-aalala, stress, malungkot ang buhay, puno ng takot, puno ng pangamba. Amen po. Madami po kasi hindi nagdidesisyon. It's because we are listening to other voices. Correct. Anong boses yung pinapakinggan natin ngayon? Choose not to believe the Word of God. Dahil sa mga boses sa ingay ng mundong ito, tayo nakikinig at pinipili natin na huwag pakinggan ang salita ng Diyos. But let me tell you right now, if we make the choice to decide to follow the Word of God, anong magkakaroon tayo? Next slide po. We will have peace. Yes. Kapayapaang hindi mauunawaan ng mundo. Palakpakan po natin ang Lord. We will have peace. Ito po yung kapayapaang nanggagaling sa Diyos na hindi mauubos. Ulitin ko po yun. Kapayapaang galing sa Diyos Amen. na hindi mauubos. Amen. Amen.
when we decide we will have direction. Sino po gusto magka-direction? Amen! Sa direction, papunta sa Diyos. Amen! Hindi paliko-liko. Alam mo yung pupuntahan mo. Sino po dito masaya na alam niya yung pupuntahan niya? Kapag namatay po tayo, alam natin tungo po tayo sa Diyos. Amen? Amen. Alam mo yung tutunguhan mo. Alam mo yung magiging ending mo. Amen? And this is the will of God. And that will of God, yun na po yung pinakamagandang kasasapitan natin Amen. bilang tayo ay mga Kristiyano. Yes. Because the will of God is the most beautiful. Yes. Amen? The most beautiful, the most extravagant things na kailangan po dinadirect po natin mga Kristiyano, kalooban ng Diyos. Amen. We will have rest. Tignan mo yung katabi mo, may rest po ba yan? May rest po ba yan? Ha? Mukhang may pahinga po ba yan? Amen? We will have rest because we are banting on the promises of God. Amen? Hindi ka nag-aalala sa magiging bukas. Hello? Amen. Amen. Sino po nag-aalala sa bukas? Amen? Sa magiging ending ng buhay mo, why? Because we are standing on the promises of God that never fails. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. And God tells us to do something, decide to believe. Magdesisyon po tayong paniwalaan, magdesisyon po tayong yakapin, at magdesisyon po tayong gawin natin ito. Naranasan na po natin ito when we get a word from God, when we are reading our Bible, and there's that strong impression from the Holy Spirit that communicate to us. That's for you. Huwag mo na sabihin para kanya to, para sa katabi ko to, para sa likod ko to, para sa iyo yun. Amen. Para sa atin yun. Yung sinasabi ng Diyos ngayon, para sa atin. Kaya paniwalaan po natin at tayuan, ipabuhay. Kasi para po sa atin ito, para hakbangan. Amen. We have to decide. And number 2, we have to declare. Yes. What Peter is doing, he declared. Sabi po niya, alright, I'm gonna cast out my net because Jesus said so. Amen. I got a word from God. Salita ng Diyos to, galing sa Lord. Kaya, sabi niya po, I'm gonna do it. Amen. We need to declare the promises of God in our lives. Kailangan angkinin natin yung salita ng Diyos. Amen. Kasi, para sa atin yun. Amen. Kapag may utos, no? Kapag sumisigaw, who wants the blessing? Who wants a blessing? Talagang ang lakas natin mag-amen eh. Diba? Pag pagpapala, talagang akin yun. Pero pag utos, talagang sa kanya yun. Diba? We have to receive it. We have to declare that the promises of God in our lives. Kailangan angkinin natin ang salita ng Diyos na para sa atin. Amen. And this is my prayer every time po na ginagamit po tayo. Lord, wag mo kaming isend nang hindi mo kami sasamahan. Lord, wag mo akong isend nang hindi mo ako sasamahan. Lord, wag mong ipagawa sa akin ang bagay na to kung hindi ka malulungkot. Remember the time God made a promises for you. He told you, He will gonna give you supernatural power in your Amen. weaknesses. Parang pakita po natin ang Lord. Sabi ko talaga, nung tinatanong ko sa Lord, may topic po akong gustong ituro. Then lagi po, binalik-balik po ako dito ng Lord. Kasi naiyak po ako kagabi. Dahil sa sobrang pagod, masama po talaga yung pakiramdam ko. Tapos, kaninang madaling araw, nagising po ako. Sabi ko, Lord, ano yung message mo na gustong ituro? Dito po ako binabalik ng Lord. At nag-strike po sa akin to, He will give you supernatural power in your weaknesses. Amen. May mga bagay na akala natin hindi natin kaya. Pero kaya ng Diyos na Amen. nasa atin. Kaya ng Diyos na nasa atin. There will be moments in our life when we feel so weak. Alam mo yung drain ka, ubos ka, pagod ka na. May ano na yun, may pagod na ako. Di ba? Feel na feel mo yung pagod. Lahat ng kailangan, ikaw ang nagpupuno. Lahat ng lakas,
Diyos, bugbog sarado po dyan eh. Diba? Alam mo yung kahit na nanghihina sila kapag may lalapit talagang go! But God is sustaining us. Amen? God is sustaining us. Kung saan tayo mahina, doon tayo palalakasin. Kung saan tayo mahina, doon magre-reveal yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. God is sustaining you. He is supplying you with supernatural strength. Hindi ka mauubusan ng lakas. Kasi ang Diyos ang magiging kalakasan natin. Hallelujah. Amen. Amen. Ang Diyos ang kalakasan natin. Nalolobat tayo, pero ang Diyos hindi po yan malolobat. Amen. Kaya let's always plug into the source of our strength. And we will never be empty. Amen. Cellphone mo, mag-e-empty yan, pero ikaw at ako hindi magiging empty. Kapag nakasaksak tayo sa Diyos na pinagmumulan, amen, na pinagmumulan ng ating kalakasan. Yes. Isaiah 41 verse 10, sa lahat ng inuutusan ng Lord. Sabi po dito, don't be afraid for I am with you. Huwag ka matakot dahil ako ay kasama mo. Don't be discouraged. Amen. Don't be discouraged, for Amen. I am your God. Yes. I will strengthen you and help you in Jesus' name. Amen. Amen. I will hold you up with my victorious right hand. Hahawaan ka sa akin mga matagumpay na kamay. Lahat ng nasa Diyos matatagumpay. Ibig sabihin, amen. When you want to choose to stop, gusto mo na tumigil. You want to stop loving people. Ayaw mo na magmahal ng tao. Alam mo yon, dahil ang pangit ng ugali, ayaw mo na siyang mahalin. You want to stop forgiving people because nasasaktan ka, sinasaktan ka na, and you have no more strength. Ubus na ang lakas mo umintindi, magpatawad, umabot, sakit ka na. Don't choose to quit. Amen. Don't choose to quit, mga kapatid. Yes. Amen. Huwag kang bibitaw. Amen. Amen. Don't choose to stop. Huwag kang hihinto. Choose to receive the Word of God. Amen. The Word of God tells you, He will supply you with supernatural power. Amen. Alam mo yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, magagawa natin, hindi sa ating lakas, hindi sa ating galing, but dahil sa habag at awa, biyaya ng Diyos sa mga buhay natin. Thank you for the grace of God. Amen? Power to love, power to forgive, power to understand. Naalala mo to when God told you. Alam mo yung pangakong I'm gonna give you supernatural supply in times of famine? Grabe po to. It's a supernatural power of resource, power of wisdom, supernatural power of intelligence, and power of financial blessings. Amen. Lapahan po natin ang Lord. Amen. Alala ko po, kami po mag-asawa, ang dami pong ginawa sa amin ng Diyos ngayong taong ito. Kapag bibilangin, kapag iisipin ko, sabi ko, Lord, ang dami mo nang tinupad at ang dami mo pang ginagawa. Before po, wala po kami sasakyan, nagkasasakyan po kami. Amen. Grabe po, sabi ko po, parang second hand lang po yung gusto ko. Sabi ko sa asawa ko, second hand lang siguro. Pero yung binigay ng Lord, brand new. Thank you. Diba, alam niyo po yung mga pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin. Kapag nakikinig po tayo sa Diyos, kapag nakikinig po tayo sa mga pinapagawa niya, gagawin at gagawin niya. Parang ilang taon po, meron po kaming bagay na nilalagay sa aming first fruit. And then, sabi ko, Lord, kailan mo ibibigay? Sa family po namin to. Sa family po namin ito. And then last year, June, binigay ng Lord. Hindi po namin naakalain, hindi po namin iniisip. At naging pagpapala po ito sa marami. Sabi ko, Lord, you are always on time. Yes. Amen. You are always on time. Kapag alam mo kung tinikliyan mo na yung salita ng Diyos para sa'yo yun. Para sa'yo yun! Kaya may mga bagay kang hawak-hawak ngayon, hawakan mo.
time for everything. Antayin mo! Kung alam mo ikaw ay nagiging tapat, antayin mo. Dahil yung salita ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Paubos ka na. Amen. Yung wallet mo, paubos na. Malayo pa ang payday. Grabe po to. Ito po nararanasan po namin ito. Ang dami po kailangan i-sustain. Ang dami po kailangan na bayaran. Pero but praise God, hindi po siya nagkukulang. Amen. Hindi po siya nagkukulang. Amen. Naranasan po natin ito na nagka-famine. Diba? Yung mga pandemic testimony po natin, but God remains faithful sa mga anak niya. Amen. Hindi po tayo nawalan, hindi po tayo mauubusan. Amen. Amen? There comes to a point in our life when God told us, when God told you, remember, I got you promises. Keep on declaring those promises. Marami pa po ba tayong mga pangako ng Diyos na hawak-hawak? Amen. Amen. I believe, ang dami po niyan. Yes. Diba, nung ano po tayo, nag-first fruit, marami po ba tayong pangako na receive sa Lord? Amen. Amen. Huwag natin hahayaang matapos ang taong ito na hindi tayo nagdidesisyon, nagdideklara. Amen. Dahil yung mga pangako ng Diyos na yun mangyayari. Amen. Amen. Mangyayari. Amen. There comes to a point, mga kapatid, God received those promises. You're giving me supernatural supplies. Remember the promises of God. He will come and give you supernatural shield in times of battle. That God will protect us no matter what. Saan man tayo pumunta, wherever place God will bring us. 2 Kings 6 verse 16, sabi po dito, don't be afraid. The prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. Amen? In times of battle, mga kapatid, may lumalaban. Hallelujah. May lumalaban para sa atin. Amen. May mga laban na hindi natin kaya. That's not your battle. Yes. That belongs to the Lord. The Yes. battle belongs to the Lord. Amen. It's just our battle. Amen. God will appoint His armies to fight our battles with us. You are secured. Yes. We are secured. Amen. How about the promise that supernatural blessings and harvest in our relationship, in winning souls, in our ministry? The blessings will be supernatural. Amen? Amen. Amen po ba? Sino nakareceive nun? Supernatural care and companionship in times of trial and testing. You know, mga kapatid, Christian is not a bed of roses. Hindi po pinramis sa atin na madali ang buhay. Tama? Yes. But here's the thing. Just in case we go through this phase in our life, don't forget His promise that He will give us strong supernatural care and companionship. Amen. Nakakabilib ko yun! Amen! Supernatural care and companionship in times of trial and testing. Hindi ka mag-isa. Kasama Amen. natin ang Diyos. Yes. Amen? Amen. Kasama natin ang Diyos. Amen. Amen po ba? Yes. Here's the thing, just in case you go through this phase in our life, don't forget His promise and He will give us this supernatural care and companionship. He will be there in times of trouble. He will embrace you. He will love you. He will comfort you. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Kaya sa tuwing po tayo ay problema, isa lang po ang tatakbuhan natin. Jesus. Yes. Diba? Sabi po ng kanta, they don't know where I come running home when I fall down. Hindi nila alam saan tayo. Bakit? Despite and in spite of, malakas pa rin. Bakit? Dahil may Diyos po tayong tinatakbuhan. Sa mga oras na pakiramdam mo ay nanghihina ka at pakiramdam mo ay nauubusan ka na. Parang gusto mo na huminto. Sinabi ng Diyos, huwag kang matakot. Isaiah 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. Yes. Yes. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Amen. When you walk through the fire, you will not be burned. Amen. The flame will not set you ablaze. Para hindi natin nakuha. Tagalogin natin, tagalogin. Kapag tumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Ano bang lalim ng problema yan? Lalim ng pagsubok, kasama natin ang Diyos. Amen. Tumawid ka man sa mga ilog
Diyos. Amen. Binibigyan ka ng dahilan lumaban, binibigyan ka ng dahilan para mag-move on. It gives you the reason not to quit. It gives you a reason to serve God. Amen? Amen. When you accepted His calling and people do not understand kung bakit mo i-give up yung mga bagay na pinapag-give up sa'yo ng Diyos. Amen? You work or anything that God asks you to give up, this is what happened. You have eternal peace. Choose that because Jesus said so. Amen po ba? Amen. There will be times, there will be pressure from outside, but here's the key. There is only one option, meditate the promises of God. Amen. And when you do that, just keep on declaring and remind yourself, amen, remind God that He is the one who gave you that promise. Amen. And that promise is so true that it will come past to our lives. Mapangyayari. It will not come back, sabi nga po, void, but it will come. Amen. It will come past to our life. Mangyayari at Amen. mangyayari. Dahil sabi nga po, kahit yung tuldok, tutuparin po ng Diyos sa mga Yes. buhay po natin. And last, sabi po kanina, number 1, we have to decide. Number 2, we have to declare. And number 3, we have to demonstrate. Amen. Dito na po tayo nagkakatalo, no? Demonstrate is actually obedience in action. Amen. After you receive a word from God, the next thing you do is to demonstrate. And you demonstrate it through your obedience. The Bible tells us that faith without work is dead. Alam na po natin yun. Master na po natin. What's good in the instruction if you're not doing it? Walang kwenta ang instruction kung hindi po natin gagawin. Yes. Amen. Workers of God, mga nag-uumpisa pa lang po bago ka man o matagal ka na, mga lingkod ng Diyos. Amen. God gave us power, what we have in us. When we want to touch God, sabi nga po, alam niyo po may mga, yung power, hindi magkakaroon ng power kapag hindi po natin hinakbangan. Amen? Amen. That is how we do it. That is how we transform, sabi nga po, yung Word of God. Para mapangyari sa ating mga buhay, kailangan po nating hakbangan. The next time there is an instruction, just do it. And He will give you the power of demonstrating your obedience. Amen. Dito na po tayo magtatapos. This is our time. Amen. To win and conquer the world for Jesus. Amen po ba? Amen. We will not stop. We will not quit. We will use this power to the Amen. max. Amen. We will not stop until we meet Him face to face because Jesus said so. Amen. Amen. The next time people ask us something, why we keep on doing this, why we keep on inviting them, because Jesus said so. Amen. Why do you have to go there kahit malayo, kahit mainit, kahit pagod ka, bakit ka magsisimba? Dahil sinabi ng Diyos. Yes. Obedient people are not afraid of doing crazy things for God. Hello? Amen. Obedient people are not afraid of doing crazy things for God. Obedient people, when they receive a word from God, they just do it. Yes. And sometimes they do it and they fail, but obedient people, even they fail, they just do it again. It's your time to shine and see God's power in your obedience. Amen? Amen. Amen. Sama-sama po natin makita yung kapangyarihan ng Diyos sa ating pagsunod. Amen. Understand this. Next slide po. What you don't use, you lose. God give you power, use it. If you don't use it, you lose it. There is a result. Mawawalan ng halaga ang mga bagay na hindi nagagamit. Amen. You are where you are right now for a purpose. If you look back, sabi nga po yung story po ni Peter and Jesus, here's what happened. They have net, but they didn't have fish. Tama? Yes. Remember Peter said, we worked hard and we didn't catch a thing. That's before obedience. Hello? Bago pa po siya mag-obey. Amen? Bago po siya mag-obey. And when Jesus enters the picture, He instructs Peter and he obeyed. After obedience, what happened? Now, they have
gonna happen. Amen. When it's past tense, it's ours. Yes. Kapag sinabi na niya, atin na yun. Amen. Isaiah 55 verse 11, it is the same with my word, I send it out and it always produces fruit. It will accomplish all I want it to, and it will prosper Yes. everywhere Amen. I send it. Next slide po. There is a blessing in obeying the word of God. Yes. There is a blessing in resting on the promises of God. There is a blessing in obeying to the detailed instructions from God. Amen. Joshua 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Ano po sabi po doon? Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. To do everything written on it. Pagkatapos daw po natin ginawa, then you will be prosperous and successful. Palakpakan po natin ang Lord. Alam mo kung ano ang sinasabi sa inyo ng Panginoon, sa atin ng Panginoon. At kapag tatanungin ka nila kung bakit mo ito ginagawa, tell them you're doing it dahil sinabi ng Diyos. You find yourself struggle that you want to give up, you just tell yourself hindi ka magpapadaig. Lahat ng pagpapagal at pagpapagod mo, you're doing it because Jesus said so. Amen. We are Satan's number one target. Si Satanas ay hindi kailanman mag-aaksaya ng kanyang oras. Natuksuhin ang mga taong nagmamahal na sa kasalanan. Kaya ikaw at ako, ikaw yung number one target. Amen. Satan's favorite target are those who are really striving and really fighting the good fight of faith and choosing not to sin. What's my point? Let me tell you right now, dito na po talaga tayo. You are Satan's number one target. He want to tempt you, start helping yourself. Stop sinning. Flee from temptation. Help yourself. When people laugh at you, tell them you're doing it because Jesus said so. Amen. Why do we share the gospel? Because Jesus said so. Bakit ka magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Bakit ka mananatili? Dahil sinabi ng Diyos. Amen. And the challenge is, what are the things God asks you to do today? Mga kapatid, harap po kayo sa akin. Dito na po tayo magtatapos. Ano yung mga bagay na nais ipagawa sa iyo ng Diyos? Take a moment, alalahanin mo, balikan mo yung mga bagay na yun. Kung bakit nariyan ka ngayon, nakikinig ka ngayon, ay dahil sinabi ng Diyos. The message is clear. Kailangan nating magdesisyon. Kailangan natin ideklara na para sa iyo at mangyayari sa ating buhay. Yes. And lastly, we need to demonstrate it. It's not yet too late. Yes. Amen. Paumpisa pa lang po ang taon. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Do you want to catch a tremendous batch of teachers? We have to declare, decide, and demonstrate. Nabalik ko na po sa lingkod ng Diyos.